Jesus Christ. Sa Matthew chapter 4 verse 19, follow me. No? Muna'y word ni Jesus Christ, follow me. 21 times gibalik-balik na nga word ni Jesus Christ. 21 times na ninggawa sa baba ni Jesus Christ. Every time na ay disciple manghigala nga makita niya nga potential, ingon siya, follow me. Nganong ang iyang i-challenge to follow? It's because manghigala, no, iyang i-demonstrate unsa ang life nga mosunod sa iya. Okay? So, atong isgutan karon ang power of duplication. Kay ang Christian dapat mag-multiply, no? Dapat mag-duplicate. Ingon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ingon si Paul, no? Imitate me. Ha? Grabe, no? Kita ninyo ang gitawag na to connection. Ingon si Jesus Christ sa mga disciple, follow me. Ingon si Paul, imitate me. As, ingon sa verse 2, as I imitate Christ. So, kita ninyo no, nga naay gitawag na to principle of pattern. Naay gitawag na to impartation. Duplicate. No, ang trabaho kaniadto no is t-shirt printing, no? Ga-print ako t-shirt. Isa lang ang pattern. Bisan pa og 200 na ka t-shirt, isa lang ang pattern. Tungod sa isa ka pattern, no, kayang musunod ang tanan. Isa ka mali, no? Isa ka mali sa spelling, which nahitabo na many times. Isa lang ka mali, tanang t-shirt damage. Tungod lang sa isa ka mali. Why? Because the principle of duplication. Naga-duplicate ta. So kita karon nga mga Christian, no? Naatay gitawag natog system nga ang atong mga pastor nga na-launch out, no? Every first Friday of the month, tanang pastor sa tibuok Mindanao, usay apil ang Cebu, muanhi diri sa Davao, no? Gusto mo maka-witness? Kada unang Friday, kana sila manghigala is the product of duplication. Wala ta diri, wala sila nakahuman og kanang mga Bible school, no? Wala tay pastor nga nakahuman og Bible school. Walay nahimong doctorate sa ilaha. Naglisod ganig human sa high school, no? Naglisod ganig human sa elementary. Kung mailhan yung uban na itong mga pastor, naglisod og human sa elementary. Sao na lang sa Bible school. Pero nganong nahimo silang pastor? Because of duplication. Okay? So, unsa man ang mechanics, unsa ang pattern? Ingon si Jesus Christ, follow me. Ingon si Paul, imitate me as I imitate Christ. So, people may doubt what you say, but they will believe what you do. No? Kita nyo ng mga bata, ginakopya niya imong mga, ang inyong, no? Ang si Faye sa una, gamay pa na si Faye, no? Nasyak na lang mi iyang naong napuno og lipstick, no? Ginana po niya diri. Allah. Kaya nga naman, mo'y nakita niya sa iyang ginikanan. No? What if ako yung nakita ng lipstick? Di ba? Gina-follow nila. That's the principle. Tanang bata, attractive sila sa ginahimo sa ilang ginikanan. Muna ingon sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Kung unsa ang gusto nimong maabot siya dito sa unahan, karon pa lang daan, imo na siyang i-train. Because ang mga bata, they live by example. Kung unsa ilang makita nilang ini ka Domingo, mag-prepare ka para sa Ginoo, in the way he should go, i-train na to sila. Pero kung makita sa imong mga anak nga kada Domingo, manglaba ka, they will grow that way. So walay duplication nga mahitabo. And this is the strength sa tuang fellowship. Ang atong fellowship mong higala, mao ni ihang strength. Do dili man perfect ang atong fellowship, pero we operate in the principle of duplication. That is why
Ang tanan na itong mga fellowship, if you will visit sa tibuok kalibutan, maato kag Amerika, maato kag Manila, almost the same ang pattern. Once taga Victory Chapel ka, taga Potter's House ka, maabot ka sa uy, lagi na ilahang pamaagi diri. Automatic ka mag-question, basig dili niya to ang fellowship. No? Because we operate in the principle of duplication. Stricto ta sa discipline. Nganong stricto ta sa discipline? Because in the principle of duplication. Kung makita nila nga kanunay ka, naadri mga kulor-kulor ang buhok, ang uban, pwede ra day ni, magpakulor po sila buhok. So, makita nato manghigala, nga naay gitawag na to operational by example. So, mao ni siya nga, karong year 2025, kung tinuod ta nga disciple, mag-upgrade na ta. Because number 1, discipleship is the process of learning. Okay? Process. Kabalo naman ta sa process. Step by step. One way at a time. The process of learning to love and follow Jesus Christ. So, sa gikayon ko na, we live by example, ginatudluan ta sa process of learning. So, hantod mo balik ang Ginoo, naga-learn gyud ta. Okay? Gina-duplicate na to atong self. Unsa man nga learning? To love and follow Christ. Kanang word diha nga to love, muna gina-avoid na to ng word nga bawal. No? Bawal di sa inyo mo tanaw sini, bawal di sa inyo mo inom. No? Ayaw nyo na gamita kay muratag kulto na. Kabalo bukaan sa inyong tubag, dili lang mi kay di malipay ang Ginoo. Muna yung word love, no? Dili ko mainom kay di malipay ang Ginoo. Ayaw mo tubag, bawal magud sa amo. Uy, murag ang simbahan ang nagbawal. Sabtan ba ko ninyo? Dili ang simbahan, ang Ginoo dili malipay. Muna ingon nga, process of learning to love. Kay kung love ni mong usa ka tao, kung tayo ikaw mahigugma ka, bisag di ka suguon, magpahubot ka permanente ba? Okay? Bisag di ka suguon, magpagwapo ka, di ka gusto makitaan nga bulingit ka. Ang imong baho, imong yung mag-perfume jud ka, it's because when you love somebody, automatically naay gitawag na to inner result, naay nahitabo sa imong sulod nga your action follows. Okay? So, your action determines if you love that person. So, we're learning to love and to follow Christ and becoming more like Him. Actually, that is the goal of discipleship. Becoming more like Him. Okay? So, our attitudes, our actions demonstrate. No? Makita gyud. So, that is why natay gitawag discipline. Gikuha sa word nga discipleship. Okay? So, seeking to make other disciples. So, nana ang process. Follow me, imitate me, kaya nga naman, ang disciple, naningkamot siya, nga naa na po'y musunod sa iya ha. Gitawag na siya footprints. Okay? Kanang legacy, nakay ikabilin, nakay ikapakita. Discipleship is a lifestyle, it's not a program. So, lifestyle ni siya. Naabot mi diri sa church. Kami, dungan man mi ni Pastor Kenneth, 1990. Gika 1990, hangtod karon pila na ka years. Tinang dugaya. Wa mi absent Miyerkules. Wa mi memory. No? Gikan Domingos buntag, Domingos gabi, why absent sa choir, no? 8 years kong nag-appeal sa choir. Kung wa malance out, wa maundang sa choir, kapoy bi kay ning Domingo. Kada adlaw sa prayer, wa may nawala sa amo. Okay? Ang uban na yung subran, may malapas, mamuslangit, ana. Pero sultian ta mo, walay mawala sa imo. Gani, daghan ang madugang. Wa gyud mi nagmahay. No? Daghan kong mga kaubanan diri nga panahon pa ni Solomon. Daghan kong mga kaubanan diri nga
kabalo mo, sa atong fellowship, wata na buhig, Domingo lang o Miyerkules, halos mga activity na ata, napay revival, ging na nagugusto kong mama, dito na lang kapuyo. Puro na mo simbahan. Pero sultihan ta mo, discipleship is a relationship with a mentor. Muna nga, nakinahanglan tag mentor. That is why, ang tinuod nga Christian, unsa gani ang tinuod nga Christian, naay pastor. Pag wala kay pastor, para sa ako, dili pa ka tinuod nga Christian. Kay ang challenge ni Christ is discipleship. Ang convert ug ang disciple di parehas. Ang Christian, dili pasabot disciple ka once Christian ka. So, dapat naagitay gitawag mentor. Kung ato kag lain-laing lugar, no? Asa ka nga church? Kinsa imong pastor? Kompleto jud. Pastor, diri sa ako kay mag-board exam mi. Kinsa imong pastor? Kato ganing upawon, wala kay laing pasabot wa kay relationship. Okay? Importante nga na yung pastor, mag-dedicate sa imong anak, mag-dedicate sa imong balay. Unya, pila na kahigayon nga gikuha ko diri, gikuha ko diri, ako'y mulubong. No? Pastor, sa man nanghid ko kay pastor kay nay magpalubong kay Christian, di sila gusto lain ang mo ako'y muwali dito sa haya, ako pugoy mo indoors kay walay pastor. Gasimba siya ani nga church pero di siya kailaw, wa siya na-acknowledge. So, by the grace of God, atong ginatabangan para lang mapahilo na. So, muna yung nakalami. Pag naa kay church, naa po kay pastor. Amen ba tadiha? Okay. So, discipleship is duplicating yourself. Muna, ingong ko, nga karong tuiga, mag-upgrade ta, kay nga naman, daghang mata nagalantaw sa tuwa. Daghang naga-observe sa tuwa. Okay? You can only duplicate who you are. Di ka pwede moingon nga kanang kugihan ka while sige kag katulog. Matud pa, you cannot teach what you do not know. Di ka pwede mo impart sa wala sa imo. Okay? Sa Old Testament and New Testament, natay mga example, no, nga si Moses, iyang gi-build up si Joshua. Ngano si Joshua ang successor kay nakita ni Joshua ang life ni Moses. Si Elijah, no? Nganong ang double portion anointing ni balhin kay Elisha kay bisag unsang mahitabo si Elisha di gyud siya mobiya. That is 2 Kings. Si Jesus Christ, ang iyang mga disciple manghigala uban-uban gyud niya. Nagsugod siya sa small beginnings. Kay nga naman, the principle of duplication, iya lang gitudlo, iya lang gitrain, iya lang gi-impart. No? Kung mahinumdum mo, no? Si Pastor Kenneth, nag-pioneer sa Vietnam, after 5 years siya dito, unang bisita sa mga Vietnamese diri, nag-coffee me sa mga Vietnamese, ang akong gipang share, murag karon pa sila kadungog. Dili sila inana ka sa Bible, no? Kay siyempre di man na mao ilang gidak-an didto. Pero nganong na pastor man si Pastor Peter kay nakita niya sa life ni Pastor Kenneth. So karon naga-develop na siya, naga-improve na po diyang knowledge. That is the power of duplication. Okay? So dagantag mga missionary nga karon manghigala, naga-train sila. Ang uban gi sa inyo hadri, wagi memory verse pero balik-balik man mo. Because the principle of duplication. Si Paul ug si Timothy, makita nimo muna giingnan ni Paul si Timothy. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Timothy, as I imitate Christ, imitate me. Okay? So sabton taning word law of attraction. Okay? Kanang mihisgot gitag law meaning principle. Musugot ka sa dili, ingnani ang iyang operation. Sa law of attraction, it is a universal principle that states you will attract into your life whatever you focus on. Kung kinsa kanunay imong ubanan, mapariha kaniya. No? Matud pa sa testimony ni Pastor Frank, nahisgutan po namo the other day,
ang iyang grupo sa tighimo og cake, mga bayot, sa sige niyang uban-uban, abtag isa ka bulan, nausab iyang lihok. Imbiya siya kay, wa siya kay balo. No? Gitawag na siya sa subconscious, wa ka kay balo, na anay na deposit sa imo. Sulay pagod ninyo. Uban-uban mong tabian, di ba? Pagbiya ninyo, kanang mga chismosa, pag magbulag nimo, daghan na kay kag information. Kaya nga naman, may mong siging kauban kanunay. Unsa kanunay imong tutukan, mo gina mapariha sa imo. Okay? So, whatever you give your energy, your attention to it, that will come back to you. So, ma-attract ka kung kinsa kanunay ang imong tanawon. Kung kinsa kanunay ang imong Ako, every time mo tanaw kog mga gallery, ginalantaw na ko ang mga stroke sa ilang brush, sa ilang color, ilang mixture, ilang painting. Once ako na'y mag-paint, then, murabag, giingnan nito niya. Musod kog mga hotel, mga restaurant, tanaw-tanaw ko sa mga kisami, ilang mga suga. Pag ikaw na pod, kay nganong nagtanaw ka na, ang uban wala, kay dito ka na-attract. Okay? So kaning atong testimony, sultian ta mo attractive ni sa unbeliever. Kanang imong kanunay pagkadisente, pagkadomingo sayo ka mumata nya makita nila nga klaro jung matukag simbahan, gahilom lang na sila kana imong nga parinte ginasaway kanila, kana imong kauban sa trabaho ginachismis kanila. But at the back of their mind, kabalo sila nga naay lahi nga naa sa imuha. That's the law of attraction. Wa lang nala ginasulti because of their pride. Naman na sila garbo. No, ako'y simba-simba, pero di ko parehan ninyo. Di ba? Mo man na ilang term? Ako'y simba-simba, kamo sigig simba, pero inyong kinabuhi. No? Pero at the back of their mind, they know nga naagi Ginoo sa imuhang life. Okay? That's the power of attraction. So a disciple is one who is committed to live in a way that pleases God. Mao na ang disciple. Pangit kaayo no nga magbilar ta sa trabaho. Unya pagsimba na gani atong mahatag sa Ginoo. Ginoo ko sa isa ka semana 2 taon ka oras. Malate pa ta, tulog-tulugan pa nato, no? Piyong-piyungan pa nato, teksan-teksan pa nato ito CR. Unya, pag ngayon litag, hay, salamat, humana. Sunod Domingo na pod, no? Do you think enough na to demonstrate that you love God? Okay? So, matud pa, ang real enemy na to, ingon si Jesus Christ, ingon sa Matthew 6:24, ang tinuod na to nga enemy, dili yawa, kwarta. Mao ginay nagpugong sa tuwa. Muna, daghang panahon ang Kristohanon halos tungod sa ilahang pagpanginabuhi tinagsan na lang musimba. So we are a fellowship no nga naga-reproduce, naga-duplicate no sa process of discipleship because discipleship is a long process of becoming that person. So di ba magsigitag pamino og wali ug butunaw naon human og simbaron pangutanon ta mo unsay nasa Sunday school unsay giwali ni Pastor Frank wa mo'y mahinumduman. Unsay wali atong Wednesday wa mo'y mahinumduman. Kay kana nga process hinay-hinay na sa imong subconscious mind naga-input na dito wa kay mahinumduman pero natingala ka nganong nakambyo ka. Matingala ka nga anong dati kusugi ka mamalikas karon di na ka mamalikas. Tingala ka nga dati mangupit ka karon di na ka mangupit. Ang mga sukli imo nang iuli. Ngano man kaysa imong pagbalik-balik na changes within, na impartation. It's because the law of attraction is at work. Pagsulod nimo sa church, sige kag balik-balik, no? So one day, ang process of becoming, kanunay na ito promote diri si Jesus Christ, mo attract gina sa tuwa. So, pattern of discipleship. Ingon sa Matthew 28:19-20, ingon sa dito, go and make disciple. Kaya nga naman, from the beginning,
Jesus duplicated himself. 3 years, no? 3 years. 3 years naguban-uban ang mga disciple. After 3 years, wanto na si Jesus Christ dito sa Mount Olive. Ingon na siya, mubalik na ko sa kong amahan. O dito, niingon siya manghigala, iyang gi-command, iyang gisultian ang mga disciple. Ingon siya, go and make disciple. Go and do the same thing. Mo din ang nganong nang nahimong Great Commission. Nganong nahimong Great Commission ang Matthew 28. Kay ang purpose diri ni Jesus Christ, tanan nga inyong nakita sa kuha, buhata sa uban. So, kita ninyo ang domino effect. John 14:12, most assuredly, I say to you, kikani sa baba ni Jesus Christ, he who believes in me, okay, take note, the works that I do, he will do it also. Naklaro ba ninyo? Tanan nga akong gihimo, buhata pod ninyo. So, kung si Jesus Christ nag-ampo sa mga masakiton, mag-ampo pod ta. Kung si Jesus Christ nagwali sa kadalanan, magwali pod ta. No? Gahapon, nag-outreach mi sa bangkiruhan. Unya, ugbot na unaon, nga nung sige mo na sila outreach, mura magway na hitabo. Pero sultian ta ka, ang effect sa mga naguban sa outreach, self-denial. Process na siya sa discipleship. So, makita nato mga higala, since ang atong fellowship nagsugod sa Davao 1986, hangtod karon wa patay absent sa pagwali sa kadalanan. Okay? So, ingon sa diri, mas greater pagani. Ingon siya, greater works than this. Muna ingon ni Christ, because I will go to my Father. Mas grabe pa inyong mahimo kaysa akong nahimo, ingon si Jesus Christ. Kay ang Holy Spirit, ang comforter, ako namang gibilin sa inyo ha. Ako namang gihatag sa inyo ha. So, mas daghan mong mahimo kaysa akong mahimo. So that is why, no, sa discipleship, manghigala, we duplicate. Sa discipleship, dapat naay kaparihan nimo. Okay? Dapat kita ang mo-influence. Kita ang magdala. Now, ato ta sa Matthew 28, 19-20. Tanaw na to ning Jesus. Jesus example. The disciple is following Jesus. So, ingon siya sa Matthew 28, verse 19, go therefore, that is the vision of our church, no? Nga, we evangelize. Go. Pag-ingon siya dito, make disciples of all the nations. So that is the process of decisions. Kaya ang mga disciple, i-train na to nga mo decide. Kinsa imong una, kinsa imong priority, biyaan mo imong uyab. Biyaan mo imong bisyo. Biyaan mo imong, no? Ako lang iklaro ning word nga, biyaan imong uyab. So pag biyaan dig uyab ding ma-disciple ta. Kana bang pagka-save nimo ba naa kay mga ginatusik-tusik nga wala pa sa Ginoo, biyaan nimo kay musunod ka sa Ginoo, no? Kinahanglan maminyo tag insakto mo na akong pasabot, no? So sa dihang maghimo kag decision, pag ingon sa Ginoo, make disciples, ang discipleship process, ang disciple naa siya sa state nga mo decide. Kanang sa isa ka bulan kay isa ra ka mosimba, pag once mahimo kang disciple, dapat all services na ako. Muna, make disciples. Okay? Sa atong finances, mo decide po ta. Sa ato ang mga barkada nga kanunay natong kauban, sa mga lugar nga atong ginasudlan, mo decide po ta. So, pag-ingon, make, kanang word nga make, dili na ready-made. Okay? Naay mentoring nga nahitabo diha. Naay guidance nga nahitabo diha. Ugbot hunaw-naon, pila ra may nag-attend diri sa church nga walk-in. No, kanang niagi lang. No, 1% lang na. Pero halos tanan naabot ko diri kay naay taong nagsigig sundo sa ako. Naisigig text sa ako, naisigig follow up sa ako. Ang uban sa inyo diri nang attend diri kay gidala sa inyong auntie. Ang uban diri na faithful diri kay gidala sa inyong barkada. Giteksan mo, magtagbo mo dito San Pedro, magdungan mo panganhi diri, mamaktas mo pa uli, wa mo'y masakyan, mamaktas mo padung dito sa Magallanes.
that is actually in the process, no, of duplication. Muna ingon make. Kanang word nga disciple, ginahimo na siya. So there is a church, no? Gina-process na to na, ginatudluan, gina-guide, ginagamitan na to example. Pag ingon diri, baptizing them, but pasabot, once maka-decide na siya, na siya sa process of conversion. Hinay-hinay na niya biyaan ang iyang bisyo, ang iyang sigig tayag swertres, ang sigig ato sa imnanan, no? Kaya nga naman, na siya sa process of conversion. Lisod ang mahimong tinuod nga disciple. Sa tinuod na lang, lisod ang tinuod nga Kristohanon. Okay? Naa siya'y mechanics, naa siya'y proseso. Pag abot dito sa verse 20, na mo na ni, ingon siya, teaching them to observe all. Tanawon yung gigamit nga word, observe all. Ha? Observe. Put pasabot, na ay pattern. Dapat mo duplicate ta, even imong anak naga-observe sa imo. Unsay gagawa sa imong baba, gina-observe na nila. So tudluan daw. Ang mga disciple is tudluan. So kita, sa atong balay, ipakita na nato ang discipleship, no? Ang atong pagka-disciple, nga ang ayantang i-observe. Okay? So, hallelujah. Ang principle manghigala is makita sa imong action. Sige, kaingon ko na, they will doubt what you say, but they will believe what you do. Ang imong life is a Bible. Open book. Muna ang ato ang life. Ingon sa diri, to observe all the things that I have commanded you. Muna ni ang process nga gikan sa pagka-attender, gikan sa pagka-convert, is this time to follow Jesus Christ. Matthew 4:19, unsa ingon ni Christ? Follow me. Kung mayong gikag follow me, na kay lugar nga biyaan. Di ka pwede mingon nga, yes Lord, I will follow you. Nya, nagtindog ra ka diha. Pag mayong gikag follow, you have to transfer from one place to another. So, gikan ko diri, mubiya ko, kay musunod ko sa Ginoo. So, naay life before, 2 Corinthians 5:17. Ang imong karaan nga life, naapo kay bag-o nga life. Unya, ang kondisyon sa promise, kabulo kang kining kondisyon para ni sa mga disciples. Ingon siya, I am with you always. Daga na hadlok mahimong disciple, pero sultian ta ka, na ay promise kung mo decide ta. Ingon siya, I am with you always, even to the end of the age. Once mahimo kang disciple, daghang kag desisyonan, daghan kag biyaan. So, naay mga lakang, ang uban, maluoy ko sa uban, gabi na kayo, mag-ulan, mag-iano mo sa kalsada, lami unta pasakyon, di lang may parehag destinasyon, no? Luoy kaayo. Usahay, ang uban diri, pag humagsimba, init kayo sa gawas, mag-alas 12 na, paabot sa balay, magluto pa, maglungag pa, balik pa sa choir. Grabing self-denial. Oy, congratulations. Nag-upgrade na ka. No? You deserve nga i-bless ka sa Ginoo. Kay, mao na siya ang discipleship. Take note sa promise, once buhato ni mo na, ingon ang Ginoo, I am with you always. Okay, lami kaya na, no? Nya, tinagsarang pakita sa Ginoo niya, may yung kag-i-claim niyo mo na, ang Ginoo, kanunay bitaw, kauban ako. No, that is promise, or that promise is inside sa imong disciple, sa imong kinabuhi, sa pagka-disciple. Now, 2 Timothy chapter 3, verse 1 hangtod sa verse 5, no? Na English diha, napoy Bisaya diha. In the last days, muna yung word ni Paul, in the last days, there will be terrible times. Lisod. No? Lisod. Malisod ang panahon. Kabalo mo unsay nakalisod? Gidetail man diha, without love, unforgiving, slanderous, muna ang kinabuhi sa last days. No? Hadlok kayo ning last days. Mga tao, anay kahadlok sa Ginoo. Pero kanang word ni Paul, nga ningon siya,
there will be terrible times. Lisod. Kabalo ka unsay nakalisod na sa verse 5. I-connect ang verse 1 ug ang verse 5. Having the form of godliness, mo na pinakalisod. Unsay common denominator na lang a verse. Maglisod na kag ila kung kinsa ang tinuod nga Kristohanon. No? Maglisod na ka kay ngano man musud sa simbahan, moampo, moaltar kulpod. Pero ingon ang Ginoo, magpabilin silang relihiyoso. So, mao na mangigala nga ang Christian dapat ma-separate ka sa norm, no? Dapat di ka parehas sa traditional Christian. Ang traditional Christian, sudlag simbahan, dalag Bible uli. So, ang disciple maghimo og decision nga siya mosunod sa Ginoo kay gina-duplicate niya iyang self. Ang uban sa tuwa diri nahimong Christian tungod sa example sa uban kay nahimo silang Bible sa imuhang life. Now, na question. Unsa may vision nimo sa imong life? Unsa imong vision sa imong mga anak? Unsa imong pangandoy? Ang uban, pangandoy nila nga ilang anak, mahimong piloto, mahimong engineer, mahimong doktor. Di man na mali nga vision, no? Tama man na nga vision, pananawon. Pero sometimes, wa na tay vision mangigala sa future sa atong mga anak nga mosunod sa Ginoo. Okay? So, wala na tay kanabang dream nga unta kani akong anak mo gusto ma-please pud niya ang Ginoo. Kani unta akong mga anak mga lagad sa Ginoo. Kani akong anak mahimong worship leader, mahimong Bible study leader, mahimong maka-join sa choir. Usay wala na nga vision sa tuang life. Now, tanawon tani nga prinsipyo, 3 levels of sin. Okay, number 1 is personal sin. Tanawon ninyo ang process ha, kung unsa ang generation o ang effect sa discipleship sa tuwa. Sa personal sin, ingon sa 1 John 1:8, hangtod sa 1:9, kung mingon ka ngawa kay sala, then giilad ni may mong kaugalingon. So meaning, kitang tanan na ay individual accountability, kitang tanan na ay personal nga mga tulubagon sa Ginoo. So kitang tanan makasasala. That is why, ingon dito sa verse 9, if we confess, kung maghinulsulta, so meaning, makasasala ta nga pinasaylo. Lahi po itong makasasala nga nagpadayon. So kaniadto, makasasala ta nga nagpadayon, kita karon makasasala ta nga naghinulsul. So naata ring personal sin. Pagdagan sa panahon, ang imong i-impart sa imong anak, ang tawag na to ana, territorial sin. Ang sala, naginahinay nagkutkot sa imong family, no? Sa Sodom and Gomorrah, ingon ang Ginoo, manaog ko kay murag hingkatag naman pag-ayo ang sala. Okay? Proverbs chapter 3 verse 33, the curse of the Lord is on the house of the wicked. Naa sa balay sa dautan, meaning dili na Christian ang family. Asa man na nagsugod? Sa personal sin nga wala gidil. Sa personal sin nga wala nag-surrender. Sa tinud-anay lang, kung di ka ma-disciple, lisod biyaan ang sala. Klarohon ako, kung dili ka disciple, maglisod kag biya sa imong bisyo. Maglisod kag buhat og tama. Kay nga naman, the goal of Christianity is dili biyaan ang sala, kung dili, pulihan ang sala. Kung mahimo kang disciple, na kay kabisihan nga para sa Ginoo, nga mo ni hinungdan nga may eliminate ang sala, no? Nga ang sala mo biya kay naa na kay gihimo nga bag-o para sa Ginoo. Okay? So, muna nga, the curse of the Lord is in the house of the wicked. Naa sa balay nga walay Ginoo. Balay manghigala, no? Ang gingon ba diha, no? Dili biya individual kundi house. So, tanan nga mosulod anang balaya manghigala, igo ka sa curse. Because the curse of the Lord is in the house. So gitawag ta nag territorial sin, affected imong pamilya, imong mga anak. Asa man na nagsugod? Nagsugod na sa personal sin nga wala gibiyaan. Muna nakagwapo pag once mahimot ang disciple.
Kay once mahimutang disciple, hinay-hinay taga-detach. Atong papa palahubog, atong mama bisyuso. Pag once ma-disciple ta, daghan tag inana dari, no? Daghan tag mga disciple nga inana ilang pamilya. Unya, sa una pugnan sila karon. Ilan ang ginikanan mismo anak, ayaw undang sa pagsimba, ayaw kog sunduga. Imagine, sila mismo nakabalo nga dili maayo ang ilang kinabuhi. So thank God kung naay mga Christian sa sulod sa panimalay. Kay kung wala manghigala, luoy kayo ang tunglos tibok pamilya. Okay? So from personal sin going to territorial sin. Now, dito sa territorial sin, pag abot sa panahon, no? Ako na ako'y anak. So, nagsugod ang akong sala sa akong kaugalingon, ang territorial sin, mupasa na sa akong mga anak. Pag ang akong anak, manganak na pod, so apo na nako na. So kung ang sala nako, ang bisyo nako, ang akong pagkapalahubog, mapasa sa akong anak, unya ang akong anak, dili mo undang siyang kapalahubog, kay palahubog pug ko. So naturally, no? Ang latest genealogy o traits nga napasa latest karon is ang pagkapalahubog, genetics din na. Na mapasa sa imong mga anak. So karon, mga apo nako. Ang akong apo, nagbitbit siya nga unsay nakita niya sa iyang papa, unsay nakita niya sa iyang lulo. So ang akong apo karon, palahubog na pod. So ang tawag na to ana generational sin. So genes. Gikan sa word genes. Genetics, genealogy, generation. So but pasabot manghigala, nahimo siyang generational. Kung naay generational sin, napoy generational blessing. Kung ma-disciple ka, mag-continue ang generational blessing. Pero kung dili ka ma-disciple, dako og chance ma-continue ang generational sin. So, ang uban sa to ako ron, nag-antos man ta sa sala sa atong ginikanan. Ang uban, nag-antos sa tunglo sa atong ginikanan. Ang uban karon gikan sa broken family, kay broken imong mamagpapa, broken pod imong lulog lula. So makita nimo ang generational sin. So klaro kay sa Exodus chapter 34. Ingon dito, maintaining love, yet he does not live. Kaning Exodus 34:7, mo na ang word, God is the God of love, but He is also the God of judgment. So God is love, pero God judges. He is the God of love, but He is also the God of judgment. Maintaining love to thousands, forgiving wickedness, rebellion. Grabe ang Ginoo mahigugma, no? Forgive good siya sa kadautan ang rebellion, sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. Unsay pasabot ana? Ang imong sala nga gipasa, pasa. Ingon dito, He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Asa nagsugod? Personal sin. For the sin of the parents. So meaning, giduplicate nimo imong kaugalingon. Giduplicate nimo nga walay commitment sa Ginoo. Giduplicate nimo nga naglakwat sa lang. Giduplicate nimo nga babairo ka, tanan. So makita nimo higala, nakaapekto na hangtod sa mga apo, gitawag tanag generational sin. So, unsaon na nato ni? Kung dili ta mahimong disciple, lahi kaayo ang levels. Dapat naatay levels of commitment, naatay levels of faithfulness, naatay levels manghigala of loving God. Kung nahigugma ta sa Ginoo 5 years ago to, hantod nagkaduol, nagka-5, karon manghigala, dapat nagkasuod ta sa Ginoo. Kay nga naman, ginaduplicate na to atong self, atong mga anak nagatanaw sa imo. Ang imong kauban sa opisina nagatanaw sa imo. Ang imong kauban sa trabaho manghigala, nagabantay sa imo kung iuli ba nimo imong sukli or dili. Kung imo bang taguan ang sudan o baka no, natay mga ako nang trabaho man jud ko ni agi magkukpan trabaho, imong kauban sa trabaho galantaw sa imo. What you saw has a greater impact than what they hear. Ang ilang nakita, mas dako kayog impact kaysa ilang nadungog. So, makita nato mga higala nga sa discipleship,
Dapat mag-duplicate gyud ta. Maghimo tag legacy, di ta magpabilin nga kitara. Kay kung kita-kita ra, luwason ni may mong kaugalingon, ang levels of sin, nag-process na siya. Nag-process na siya. Muna, pag abot sa panahon, pagkatigulang nimo, biyaan naman kasi mong anak. Kanang word nga biyaan, dili kay gibiyaan. Kung dili, nana siya sariling pamilya. No? Imong mga anak. Ang uban mga ginikanan diri, kamo na lang gani siguro. No? Wa na mo yung mga anak. Muna kung word biyaan, gibiyaan na mo sa inyong mga anak, kaya na sila sariling pamilya. Unsa may legacy nga imong gibilin sa ilaha. Unsay imong kabilin nga gibilin sa ilaha. So wa nila nakita manghigala ang imuhang commitment sa Ginoo. That is why sa discipleship dako kayog advantage. Daghang madugang sa imo pag dili ka disciple, daghan pong mawala sa imo. So ang point nako diri manghigala, step by step karong tuiga i-upgrade na to atong self. Ang akong challenge, kung gusto ka mahimong disciple, ayaw anara nga taga Domingo ka lang mosimba. Amen ba ta diha? Sakit-sakit siguro ni sa uban, ang uban wa siguro naanad ani. Matud pa ni pastor bisag ibtag ko di gid mo balik og Miyerkules. No, ang point ato diri with God's help, no? With God's help. Kabalo mo everything starts from a desire. Once mo desire ka lang, kabalo ang Ginoo unsa ka busy, way mo bantay sa imong baboy, way mo bantay sa imong anak, gabi na kakauli, kabalo ang Ginoo na tanan. Pero make a desire, Lord. No? Mo na strength ni David, ingon siya, this is my desire. Ang desire ni David, tukuron ang templo bisag wa siya sugua. Si Moses gisugo pero si David wa sugua. Pero nasa desire, gusto siya magpatukod sa church. Tungod siyang desire, gi-honor sa Ginoo. Buot pasabot mga igala, nga, tinuod, busy kayo ta, pero create a desire. Maghimo kag desire, Lord, gusto ko mo balik og Miyerkules. Lord, gusto ko mo try og Domingo sa gabi. Lord, gusto ko mo uban sa corporate prayer. Yes, tinuod, wala ka sa actual, pero create a desire. Pag desire lang good. Once makita sa Ginoo mong desire, na blessing. Kaya nga naman, we are duplicating ourselves. Oras palakpakan.